Hello mga ka-Lushroom! For today's video, ang ating client ay taga-Antipolo pa. Tinanong ko siya kung anong style ang ipapagawa niya. Hindi daw niya alam, basta yung babagay daw sa kanya. Tinanong ko ulit siya kung ano yung gusto niya para may idea naman ako. Ayaw daw niya yung mahaba sa dulo. Yung eye shape kasi ng client natin ay maliit at parang singkit. Sinabi ko sa kanya, ang pwede na style sa kanya yung doll eye, open eye, luxurious 3D volume, para medyo mag-boom yung eyes niya at medyo lumaki. At ayun na nga, nag-push siya. After 1 hour, ay tapos ko na rin siyang gawa. Anyway, pina-schedule sa akin ni client eyelash and nails. Brushin muna natin ng maigi bago natin padilatin si client. Sa akin na mahal niya ako. Araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Silat, ma'am. Hindi lang sa akin niya yung pinaparamdam ako. Kundi na rin sa mama ko at sa baby ko. Lagi niyang pinapakita sa mama ko na mahal niya ako. Lagi siyang pumupunta sa bahay. And here's the final look. Ang ginawa natin sa kanya ay doll eye set. Thank you Lord dahil nagustuhan ni client ang ating gawa. Ganito siya kapag gumamit tayo ng macro lens. At ngayon naman ay gagawa natin siya ng nails. Dapat nails ang gagawin natin sa kanya nung una bago ang lashes. Kaya lang hindi pa tapos si Ma'am Lisa sa paggagawa ng nails sa kanyang client. Kaya sinabi ko sa client ko, i-lashes ko muna siya bago ko siya gawa ng nails. Disclaimer lang po, beginners pa lang po kami sa pagni-nails. Of course, plain lang ang kaya mo nang gawin as of now. Kung meron man kayo nakitang mali sa pagpe-prep ko o sa paglalagay ng polish at may nasabi akong hindi tama, i-message niyo po ako para ma-improve namin ang aming kakayahan sa pagni-nails. Sa part na nga nito ay gumamit ako ng pusher para i-push ang kanyang cuticle area. Tapos ko na nga i-push lahat ng cuticle area, kaya gagamit na tayo ng nail drill. Ang ginamit ko rito na bits ay yung cuticle pusher. Dahan-dahan nga lang ginagawa ko kay client para hindi siya masaktan. Pangalawang ginamit ko na nail bits, spherical diamond grinding head, scrubbing the back edge of the nail for dead skin. Oh my god, dumago ilong ko dun ah. At i-wipes natin ang kanyang nails gamit ang nail polish wipes na may konting alcohol para ma-secure natin na wala ng dust na natitira bago tayo gumamit ng nipper. As sa baguhan, ito talagang nipper ang pinakamahirap gamitin. Dahan-dahan ko nga tinatanggal ang kanyang cuticle area at tinitignan ko yung kliyente ko. At palagi ko siyang tinatanong kung may masakit ba or masakit ba yung pagkakahawak ko. Kayo ba mga ka-Lushroom, tama ba yung hawak ko ng nipper or mali? Maling-mali talaga. Charis. After 1 hour, charis, pinapili ko na nga siya kung anong gusto niyang nail tip. Ang napili niya ay round shape. Sa part na nga nito ay hinahanapan ko na siya ng mga nail tip na sasakto sa kanyang nails. Sa part na to ay napaka-struggle talaga sa akin dahil hindi ko talaga alam kung saan ko isasalpak tong UV mini lamp ko. Lalagay na ako dito ng dehydrator, primer at base coat. Pero bago ko siya nilagyan ng dehydrator, primer at base coat ay ninail file ko muna, binap ko muna ang kanyang nails para kapit na kapit talaga ang kanyang tips. At heto na talaga, maglalagay na tayo ng nail tip. Ang gamit ko dito na glue gel ay yung sa JL Essential. Una kong ginagawa ay nilalagyan ko muna ng glue gel ang nail tip. Pangalawa ay lalagyan ko ng glue gel ang kanyang nails pero konti lang. Sakto lang, ganun lang. Hindi naman ako masyadong nahihirapan sa paglalagay ng nail tip. Dito lang talaga ako nahihirapan. Kung saan ay umiiyak siya at nagmamakaawa habang nakaluhod sa harap ng mga magulang namin na patawarin siya ng may ito sa mga kasalanan na gawa niya. Nagiyakan po kami ng araw na yon pero pare-pareho naman po sa pagtapat ng nails sa clip UV lamp. Hindi pa kasi masyadong maayos yung pwesto namin sa pagni-nails. Kaya hirap na hirap pa ako sa part na to. Natutuwa naman ako sa aking kliyente dahil tinutulungan niya akong itapat ang kanyang kamay sa UV lamp. Di-clip kasi yung UV lamp na yan. Then hindi ko alam kung saan ko siya ikakapit, ididikit. Kaya ang ginawa ko na lang ay niipit ko siya sa dalawang hita ko. Parang break a leg. Charis! Katapos ko nang ikabit lahat ng nail tip,
ay biniblend ko na para maganda ang transition sa kanyang nails at sa nail tip. Tapos kung nga siyang i-blend, ay maglalagay na tayo dito ng base coat. Sabi nga sa nagturo sa akin, mas maganda raw maglagay ng base coat para maganda raw ang pagpatong ng gel polish at maging smooth. Maglalagay na rin ako dito ng gel polish. Ang gamit ko rito na polish ay yung sa AS. Kapag lalagay ng gel polish, mas maganda raw unahin lagyan yung pinaka-tip niya para maiwasan daw ang lifting. Ito ang pinaka-nakakatuwa sa lahat ay yung paglalagay ng polish. Maglalagay pala tayo dito ng charm. Papalagay si client ng flowers. Nanginginig ngayong kamay ko rito dahil nasobrahan ako rito sa kape. Charis! And here's the final look. O, diba ang ganda? So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!